Ama na kunang tudling sa Ronda Brigada. House-to-house vaccination. Dili kinahanglan matud sa LGU Johnson. Tulo ka miyembro sa teroristang grupo mi-surrender sa kampo sa militar. Lalaki sikop sa buy-bust operation. Tulo ka pakete sa ginatuhang shabu na kumpiska. Community pantry, ana-anausab sa Gensan. Ug agrikultura ug food security ginatutukan sa LGU Alabel Food Hub Day di pahigayon. Sok Sergeant Maing Hapon, Adlawng Biyernes, Abril 23, tuig 2021. Kami ang inyong kabrigada nga maghatod kaninyo og mga balita dili lamang sa Sok Sergeant. Lakip na usab ang mga balita gikan sa ubang rehiyon. Kini ang Ronda Brigada. Patay ang duha ka miyembro sa rebelding grupo human kini nakigpinusilay sa militar. Ang duha nga mitaliwan adunay ginatubang nga mga kaso. Samtang sa Marawi City, adunay tulo ka miyembro sa Dawla Islamia nga voluntaryo nga mi-surrender. I-brigada mo, Abby Caballero. Tungod sa kalisod nga nasinatian human ang pila ka tuig, misurrender na sa otoridad ang tulo sa mga miyembro sa Dawla Islamia Maute Group. Dala ang ilang mga armas, miadto sila sa Campo Ranao sa Marawi City. Giila kining sila Abu Ahmad, Abu Dar ug Abu Omar. Takda silang ipailawom sa psychosocial intervention. Ginaawhag sab nila ang kanhi nilang mga kauban, musurrender na sab aron makasugod og hapsay nga kinabuhi kauban ang pamilya. Samtang patay ang duha ka miyembro sa grupo sa mga rebelde human ang engkwentro nga nahitabo kontra sa mga sakop sa 53rd Infantry Battalion. Giila kining sila Felimon Suazo ug James Cordero. Matud pa si Felimon adunay mga warrant of arrest sa kaso nga multiple frustrated homicide ug attempted murder. Samtang si Cordero adunay kaso nga murder ug murder with direct assault. Aduna sab kauban nila nga nadakpan nga si LV Doctor. Hangyo sa otoridad sa mga lumulupyo suportahan ang armed forces sa ilang mga lakang kontra terorismo. Abby Caballero, be proud of Gensan again. Barug Gensan. Sikop ang usa ka lalaki. Human kini ang maaktuhan nga namaligya og ginadiring droga atol sa gilusad nga buy-bust operation sa kapulisan sa may Yumang Street, Barangay San Isidro, Gensan. Ibrigada mo Joe Pula. Hagbong sa kamot sa otoridad ang 35 anyos nga suspect sa pagpamaligya o ginadili nga droga atol sa buy-bust operation sa mga operatiba sa Police Station 4 Miyerkules sa kaadlawon Abril 21. Matud sa Police Station 4, pasado alas 12 sa tungang kagabion, nakuhaan og 3 ka pakete sa ginatuuhang shabu ug ang 5 kagatos ka pesos nga buy-bust money ang suspetsado nga nailang si Rolito Malazarte IV, alias Biboy, taga Sulup, Davao del Sur. Gibana-bana ang mukabat ngadto sa kapin sa 1,000 ka pesos ang kantidad sa iligal nga droga nga nakuha gikan sa suspect. Ning balibad sa paghatag og salaysay ang suspect ngadto sa news team. Ana-ana sa kustodiya sa San Isidro Police Station ang dinakpan samtang kasong selling og possession of dangerous drugs ang pag-atubangon karon sa nasampit nga suspect. Joe Pula, be proud of Gensan again. Barug Gensan. Usa ka patayng lawa sa babayi ang nakaplagan sa Cabulnan River, Barangay Marquez, Esperanza, Sultan Kudarat. Halos dili na kini mailhan tungod anaa na kini sa state of decomposition. Nakasuot ang babayi og brown nga sweatshirt ug pula nga jogging pants. Gibana-bana nga edad kini og kapin 20 anyos. Takda nang ipalubong sa otoridad ang babayi maong ginaawhag nila. Kung aduna may nawad-an og miyembro sa pamilya nga babayi, mudangop sa ilang estasyon. Sa karon nagapadayon pa ang ilang investigasyon kung adunay foul play sa panghitabo. Sa
Ipagtinabangay sa Esperanza Police Station ug Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO na dakpan ang mga individual nga nagabaligya og taklobo. Naaktuhan sila nga namaligya bahin sa Marquez Segon. Sa mga namaligya, ang presyo sa matag taklobo nakadepende sa kabug-aton niini. Samtang gikumpiska sa otoridad ang mga narecover na taklobo. Sa karon ginaandam na ang pagpasaka og formal nga reklamo sa mga dinakpan sa ilang paglapas sa Republic Act 9147 o Wildlife Act. Dili na kinahanglan pa og house-to-house vaccination dinhi sa Jensen. Mao kini ang gibutyag sa LGU Jensen tungod nakahan ay nakuno ang health protocols sa nagkadaiyang vaccination sites. Para sa ubang detalye, ibrigada mo Kent Abrigana. Nagapadayon sa karon ang vaccination sa nagkandalaing vaccination sites dinhi sa Jensen. Para sa mga healthcare workers, gipatigayon ang vaccination sa mga ospital o gymnasiums. Samtang sa Priority A2 o kun mga senior citizens, kasagaran gipatigayon sa mga malls ang vaccination. Arong dili na malisdan ang ubang senior citizen. Maong miingon ang officer in charge sa City IATF Vaccines Cluster nga si Carl Quiepo nga dili na kinahanglan pa nga magpatigayon og house-to-house vaccination. Kini tungod kinakahan ay nakuno og maayo ang health protocols sa nagkandalaing vaccination sites. Mga target tayo like ngayon, 100 person in the morning, 100 person, so 200 person per day. So lahat yan tatawagan, bibigyan ng vaccination card, yung pinakita ko kanina. So no vaccination card, no inoculation. So alam natin yung target per day po on that specific vaccination site. Wala kuno dapat ipagkabalaka ang mga taga-Jensen sama sa mga senior citizen. Yung mga facilities na chinek natin, required po talaga yung non-pharmaceutical, yung NPI po, yung mga health protocols na dapat susundin. Kagaya ng sinabi ng DOH kanina na dapat susundin siya before ka makapasok. Hindi po siya basta-basta na makapasok ka sa place kung hindi ka kompleto, face mask, face shield. Apan miingon ang DOH-12 nga po pwede ipatigayon ang house-to-house vaccination para sa mga senior citizen na bedridden. For our bedriddens, kasi nga po, hirap na po silang pumunta sa ating mga vaccination posts. This would be a special case wherein our vaccination team or our vaccinator will visit their home and vaccinate them. Gipaklaro sab sa LGU Jensen na dili pwede ang walk-in kung magpabakuna. Kinahanglan pa na magpa-register arong maapil sa master list. Meron po tayong system, yung tapat system, na hindi ka pwedeng walk-in. So hindi tayo nag-accept ng walk-in po. Na basta-basta lang pupunta doon, mag-iintay, mag-check ng pangalan niya. Nandiyan na ba ako? Wala, hindi po ganon. Kalabutan ni ini, mamahimo na sab na makaregister para sa vaccination gamit ang tapat system. Nagapadayon sab ang kampanya sa LGU Jensen para sa mga lumulupyo ni ini na dili kadlukan ang bakuna ug magpa-register na sab karon aron makabot dayon ang ginalaom na herd immunity. Kent Abrigana, be proud of Jensen again. Barug, Jensen. Samtang nagsugod na sa nagkadaiyang lugar din sa Jensen ang pagmuntar og community pantry. Nakusab ang pasalamat sa mga nakadawat og tabang karong aduna pay ginakatubang nga bahad sa COVID-19. Para sa ubang detalye, ibrigada mo Kent Abrigana. Klase-klase nga pagkaon, bugas ug uban pa ang makita sa community pantry sa nagkandalaing lugar dinhi sa Jensen. Duha na dinhi sa atong dakbayan ang nagpatigayon na og community pantry. Kaganihang buntag, naabutan namo ang usa sa community pantry dinhi sa gawas sa Arenas Building sa may Pioneer Avenue, dakbayan sa Jensen. Usa sa mga nakigpila sa community pantry kay si Kitchi. Gikan pa sa Barangay Fatima si Kitchi ug miadto kini sa may Pioneer Avenue aron mangita og trabaho. Nawalaan siya og trabaho sa kasagsagan sa pandemya. Maong dako ang ihang kalipay tungod aduna siya'y nakit-an na community pantry. Dako kay ko pasalamat sir sa naghatag ani kay syempre dakong tabang na pud ni biskan ginagmay lang kay daghan na pug tawo ang makadawat ba. Dako na pug tabang sa mga katawhan ang gipanghatag nila. Ang maong community pantry gipangunahan ni Attorney Ayon Mira. Isip tabang sa mga nanginahanglan.
Ang mga pagkaon ug bugas gumikan sab sa naggandalaing tawo nga mihatag og donasyon. Usa sa mga nag-volunteer kaganiha sa paghanay sa mga nagpila kay si Mercy Mahilo. Gikalipay niya ang maong lakang kay tungod daghan ang natabangan niini karong aduna pay bahad sa COVID-19. Murag nalipay lang pod kay nakatabang mi sa katong kay ma'am nga kay para mahanay pod sila para simpre ang distancing bayo. Nagsugod ang community pantry sa lugar ning miaging Martes. Ug sa karon, nagapadayon sab ang pagpanghatag og tabang sa mga nanginahanglan. Kalabutan ni ini, aduna sab community pantry ang gitukod sa usa ka Japanese restaurant dinhi sa Jensan. Ginaawhag sab ni ini ang mga gustong motabang na ibilin lang sa ilaha ang mga pagkaon sama sa bugas nga ilaha sab ihatag sa mga nanginahanglan pinaagi sa ilahang community pantry. Ang maong lakang dako na nga tabang sa atong mga kabrigadang nanginahanglan karong aduna pay bahad sa pandemya. Og ilaha lang sab na ginapahinumduman kuha base sa panginahanglan. Hatag kutob sa makaya. Kent Abrigana. Be proud of Jensen again. Barug, Jensen. Mga kauban na to live sa linya sa telepono, ang usa sa mga naghatag og inisyatibo na sugdan diri sa Jensen ang community pantry. Nasa linya nato karon si Ma'am Annelyn Birondo. May hapon, Ma'am. Good afternoon. Una sa tanan, Ma'am, kisay nagtukmod kanimo nga himuon kining mao nga inisyatibo. Nakita na ako ang trending sa Facebook, no? Tapos, nag-istorya niya sa ako mga igtuon. And then, dire-diretso na. Nag-start ni last Sunday. Uga, asa mo kuha og pondo, Ma'am, para nga masustain kini nga maong community pantry? Katong Sunday, actually, biglaan siya. So, ang nangyari, ano yung mga nasa kusina namin, nasa mga pantry namin ng mga ate ko, yun yung nailabas namin. And then, nag-open kami ulit pag Wednesday, may mga friends na mga tumulong, nagpadala. Tapos meron pa ulit sa hapon, and then open kami ulit sa Sunday. Asa tapitan na inyong plastada, Ma'am, inyong pwesto? Nasa Zone 3 po sa Dula, malapit siya sa IUB Decimal Station. Nakinumdum ko, Ma'am, nga itong natabo bitaw dito sa Pasig nga naiupat ka mga babae, gipakyaw na lagkuhan, gihurot na lagkuha. Katubitong tuwa dito sa community pantry. O sa'y pamaagi ninyo, Ma'am, sistema para dili or para masiguro nga dili lang pipila ang makakuha gikan sa inyong community pantry. May mga karatula, tapos lumalabas talaga kami, sir, para makipag-usap, i-explain kung ano yung purpose ng program. And then, nag-observe kami sa kanila. Pero, kung ano man yung kunin nila, hindi na po namin yung ginagalaw. Minsan, meron makuha ng kaunti lang. Minsan, marami-rami. So, kung ano yung makuha nila, yun na po. Alright. So far, Ma'am, na ano ba yung mga nagpadayag o suporta ng mga amigo ninyo na sila buot po mo tampo anining mga ipang-display ninyo sa inyong community pantry? Yes po, marami-rami na rin. Actually, kanina nagpadala ng mga itlog, tapos yung bukas meron din. For Sunday na po yun, isahin namin. So, given this, Ma'am, do you think nga magdugay, masustain ninyo, mapadugay ninyo kining maong community pantry? I think so, kasi yung commitment namin magkakapatid is very important, no? Kung wala bang magbigay kami, mag-allot kami ng portion ng aming earnings para sa isang beses ba sa isang linggo or twice a week para makabigay lang. That is very important na. This will not solve a lot of problems, hindi siya maka-solve ng malalaking problema, but for sure, may pagkain tayo sa pagkainan natin. Bisan dili Maganda na tagadiha. yung bagay na yan. Bisan dili tagadiha sa inyo, Ma'am, ang pwede lugar nga mukuha o makashare gikan ng inyong mga display diha. Ano po? Sorry. Ano po yan? Bisan dili tagadiha sa inyo, Ma'am, pwede mukuha. Pwede po. Actually, hindi na namin tinatanong kung taga saan sila. Kasi pag napadaan sila, maraming tika drivers, maraming nagbobote bakal, nagbebenta ng ice cream. Pinapara na nga namin para lumapit sa amin kasi iba nahihiya talagang tumuha din. So yun, kahit hindi po talaga pwede. Lastly, Ma'am, palihog kog panawagan ngadto sa publiko. May kalabutan ani para makaibalo po sila and then makaambit sila
sa Gracia gikan kaninyo? Okay, nandito po kami sa Bula Zone 3, no? Bula Community Pantry. Nami doon sa Flying V. Kung kinsay nanginahanglan din nga, pwede mo mag-agi din Wednesday ay Sunday, na siyang regular na nga open na schedule. Kung kinsa po ang gustong mag-donate, pwede ninyo makontak, pwede ninyo atuan sa mo ang balay. Naapod ni Gcash, kung ganahan mo magpadala, ang number is 0920-964-2729. Pakiusab daw ko, ma'am, sa imong Gcash number. 0920-964-2729. Alright. On that note, Ma'am Annelyn Birondo, salamat sa imong panahon, ma'am. Salamat po, sir. Salamat po. Nagpahigayon og Food Hub Day ang lokal nga pangamgamhanan sa Alabel. Matud pa, lakang kini aron matabangan ang sektor sa agrikultura sa ilang munisipyo. Samtang dakusab ang pasalamat sa mga mag-uuma sa maong proyekto para kanila. Ibrigada mo, Abby Caballero. Adunay mga lakang ang LGU Alabel sa pag-uswag sa sektor sa agrikultura o food security. Usa sa ilang mga lakang ang Food Hub Day nga gipahigayon gahapon. Adunay mga produkto sa mga mag-uuma lakip na ang presko nga mga gulay ug prutas. Gibida sab ang ilang mga gihimong produkto sama sa chili oil, alamang ug suka. Ang maong aktibidad akong tabang sa mga mag-uuma nga mailhan ang ilang produkto ug dugang sab sa ilang income. Mahinumdumang 2020 pa nagsugod ang Food Hub sa Alegria, Alabel. Programa kini sa ilawom sa Indigenous People Empowered as Agripreneurs Towards a Collective End o Project IPs. Usa sab kini sa inisyatibo sa Poverty Reduction, Livelihood and Employment Cluster. Suportado sab sa nagkandalaing ahensya sa gobyerno sama sa DOLE, DTI, TESDA ug DAR ang nasangpit nga programa. Sa mga buot mo palit sa mga produkto aron makatabang sa mga mag-uuma ang Food Hub na himutang sa Sitio New Bohol. Abby Caballero, be proud of Jensen again. Barug Jensen. At tani, City Health Office, di kalipay ang taas nga acceptance rate sa mga senior citizen. Nakaplagang mga armas gi-turnover sa otoridad. Ug pamilya sa duha ka lalaki nga nalumo sa Alabel, Sarangani Province, mihangyo nga ipadayon ng search and retrieval operations. Ang mga detalye at ang isa pagbalik sa Ronda Brigada. Dako ang kalipay sa City Health Office tungod sa taas na acceptance rate sa mga senior citizens sa ginapatigayong vaccination batok sa COVID-19. Kalabutan ni ini, gihawag sab nila ang wala pa nakaparehistro nga magpa-register na aron makadawat og bakuna. Para sa ubang detalye, ibrigada mo, Kent Abrigana. Anaana sa Priority A2 o kung mga senior citizen ang vaccination batok sa COVID-19. Sa gipatigayong media forum gahapon, gikalipay sa City Health Office ang taas nga acceptance rate sa mga senior citizen. Butiyag sa CHO, maayo kining nabalita arong makumbinser pa ang ubang senior citizen nga magpaturok og bakuna batok sa COVID-19. We found out that there is a high acceptance rate of COVID-19 to our elderly. So we are hopeful that there will be another round. Sa kinaulahing datos nga gipagawas sa CHO, anaana sa 3.84% o 1,081 sulod sa 28,133 ka mga senior citizen ang nabakunahan na og first dose sa Sinovac vaccine sa Jensen. Tungod sa taas na acceptance rate sa mga appeal sa Priority A2 o kung senior citizens, hinaot sa CHO nga makaabot na sa Jensen ang dugang pang bakuna. We are looking forward for another batch of vaccine delivery, especially to our Priority A2 senior citizens. Kalabutan ni ini, miingon sab ang DOH-12 nga aduna pay ubang mga healthcare workers sa Soxargen region ang wala pa natagaan og bakuna. Ug sa karon, nagapadayon sab ang ilahang vaccination para sa mga nagpabilin pang healthcare workers. There's still some vaccine hesitancy wherein our media partners here could help us.
Padayon sab na ginaawhag sa DOH ug mga LGUs ang mga senior citizens sa Soc-Sargen Region nga dili kadlukan ang maong bakuna. Og kun mamahimo, magparehistro na online aron matagan na og bakuna batok sa COVID-19. Kent Abrigana, be proud of Jensen again. Barug, Jensen. Managlahing insidente sa pagkakaplag o pag-turnover sa ginituhang lusa firearms ang natala sa Lagaw ug Apendatuna Police Stations niadtong adlawng Miyerkules, Abril 21. Matod sa otoridad, sa dihang dunay usa ka concerned citizen ang mi-report og usa ka kalibre 38 nga revolver nga walay bala ngadto sa ka barangay Kagawad sa barangay Lajangas West o gi-turn over kini sa Pendatuna Police Station. Samtang alas 11 usab sa kagabion sa sulamang adlaw, nakaplagan matud pa sa usa ka concerned citizen ang usa ka giabandona nga homemade nga kalibre 38 nga pusil nga dunay 4 ka mga bala sa kilid sa CR sa usa ka video kay bar sa Ardoña Street, Barangay Lagaw, Jensen. Wala masayo naman staff sa mga video kay bar kung kinsa na nag-iya sa mong pusil. Nasayran sab, nga walay serial number ang giabando ng pusil o gitunol na kini sa mga otoridad ngadto sa Regional Crime Laboratory Office 12 aron ipadalom sa ballistic and cross-matching examination. Taliwala sa gianunsyo kagahapon nga undangon ang search and retrieval operation alang sa pagpangita sa duha ka lalaki nga nalumos sa usa ka beach resort sa Barangay Kawas, Alabel kaniadtong Domingo sa buntag. Gipadayon kini karong adlaw sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Alabel. Human ning hangyo ang pamilya sa biktima ngadto kang Alabel Municipal Mayor Vic Salarda nga dili undangon ang search and retrieval operation hangtod nga dili makita ang nalumos nga mga biktima. Sigon sa labaw sa PDRRMO sa Sarangani Province, ilan ang gipagamit ang ilang mga ekipo aron mutabang og pangita sa mga patayng lawas sa mga biktima sa Sarangani Bay. Still ongoing, no? Pero kahapon, I got the information ng MAGA. If they will not able to find the bodies of those 2 victims, the team is deciding to decide na i-stop na ang operation, ang search and retrieval operations, no? Kasi yan ang standard, kasi almost 5 days na wala talaga. They already exerted all efforts and resources to find the bodies, pero until yesterday wala pang nakikitang doon sa katawan ng mga nalunod. So, pero nung malaman ni Mayor na yun ang desisyon ng team, immediately the Mayor of Alabel, Mayor Nonoy Salarda, called a meeting with the responding team, and then he gave a instruction and directive to the team na i-continue kiusap yung mga relatives ng victims kay Mayor, natulungan sila. And may instances pa na nagsabi na one of the members of the family of the victims na dangguhan, na panaginipan daw nila, na panaginipan daw nila, na nagpakita daw sa kanilang panaginip yung nawawala nilang mga kamag-anak na nalunod, na nandun lang sila within that area. We allow them to use our speedboat and yung drone para at least it can help them for the sa search and retrieval. So, I do not know until when. Puntos ni Elmer Catulpos. Puntos ni Elmer Catulpos. Luyo sa mga natigayong lockdown o pagpanirado sa pipila ka mga negosyo, apektado usap ang pag-eskwela sa mga kabatan-unan. Paun sa kini matagan og pagtagad sa gobyerno karong nagapadayon gihapon ang bahad sa COVID-19. Ania, atong paminawon ang puntos ni Elmer Catulpos. Puntos ni Elmer Catulpos. Kumusta ug maayong adlaw, kabrigada. Padayon sa paghisgot sa kabataan,
tungod sa pandemya, bisan unsa na lang ang mahuna-hunaan nato, ilabi na ang mga kabataan. Kinsa man pod ang di maingon niini nga gipapuyo man ang tanan sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Stay at home kung wala importanteng lakaw. Dili ba nga dakong napiktuhan ini ang mga kabataan nga naanad og suri-suroy sa wala pa ang COVID-19? Kumusta na kaha ang mga kabataan? Ato kining punto-puntohon. Puntos ni Elmer Catulpos. Unang punto, out of school youth tanan. Sa dihang kalit nga gipaundang ang mga klase sa mga eskwelahan aron proteksyonan ang mga estudyante o gipapuyo na lang sa ilahang mga balay na apektuhan ang pag-train ngadto kanila. Di ba nga nahimong out of school youth na ang tanan? Sa una, daghan nila ang giganahan kay murag bakasyon grande ang nahitabo. Apan sa nagkadugay, tinuod ba nga gipanglaay na pod sila? Puntos ni Elmer Catulpos. Ikaduhang punto, bata ang luoy. Ang epekto sa COVID-19 dili lang sa panglawas nga aspito apan hasta sa kinatibukan nga kahimtang sa daghan nga mga kabataan. Ang pagkahagsa sa ekonomiya miresulta sa pagkawala sa minilyon nga mga trabaho tungod sa pagpanirado sa daghan nga mga negosyo. Ang mga trabahante nga nawadan og trabaho dunay mga pamilya og mga anak nga nagsalig kanila. Dili ba nga kung walay trabaho, walay income, walay sustento sa inadlaw nga panginahanglan, labaw na sa kagutom. Puntos ni Elmer Catulpos. Ikatulong punto, syak na, gutom pa. Kung ang usa ka bata nga nagtubo dili mahatagan sa insakto nga pagkaon, unsay mahitabo? Dili lang ang physical nga pagdako niini ang mapiktuhan, kundi apil ang abilidad niini nga makakaton og makabaton og maayo nga kaalam. Maluwas man sa virus, apan basin makutaw pod ang pangutok. Makaluluoy ang daghang kabataan ining panahon sa pandemya kay saksi sila sa sitwasyon og ila kining mabalon sa tibok nilang kinabuhi. Apan, ang dakong hagit kung unsaon ka nato sila pagpasabot nga advantage usab kini aron mas muligon sila sa mga hagit sa kinabuhi. Puntos ni Elmer Catulpos. Punto pinal. Kapait nga di makita. Di makita. Grabe gayod ang impact sa COVID-19 sa kapait sa kinabuhi nga usahay di nato makita. Ilabi na sa kabataan nga nahasol pag-ayo sa ilang pangunahuna. Dako kining hagit kanatong mga ginikanan og sa mga naa sa katungdanan sa lokal nga gobyerno kung unsay atong mahimo niini. Kinahanglan nila ang klarong giya apan unsa nga giya ang mahatag sa mga ginikanan kung sila mismo galutaw ang unahuna sa daghang mga problema. Sa Pilipinas, 5,000 lang ang eksperto sa mental health. Samtang anaa sa kapin 100 million ang atong population. Angayan bang tunan ang sitwasyon sa mga kabataan kung unsay klarong programa nga makapataas sa ilahang moral? Ikaw, kabrigada, unsa ang imong puntos? Puntos ni Elmer Catulpos. Ang kada problema na ay mas dakong oportunidad aron matumbok ang tinuod nga hinungdan og aron makabot ang saktong kasulbaran. Kay dinhi sa tuang lugar, mosugot ka ba nga ingon ani ra kita? Ikaw ang magdesisyon kung unsay sakto og maayo. Kay uban sa inyohang kusog nga makasustener naara na sa leader. Kini si Brigada Elmer Catulpos nagaingon, we aim to stand out as one people, as one city. Be proud of Jensen again. Barug Jensen. Puntos ni Elmer Catulpos. Ama ng brigada, ikaw sa amin ay biyaya. Hinikayat mo kami na lahat ay makakaya. Mao ka na ang naglangkob sa Ronda Brigada karong adlawng Biyernes. Mga storyang 24 oras nga gitutukan sa News Team sa Brigada News TV.
Be proud of Jensen again. Barug Jensen. Ako, si Dil Bartolaba. Kinatibuk ang pagserbisyo hatod alang sa publiko. Walay sagol bakak. Tanan alang sa kamaturan. Kini si Brigada Attorney Can, sadyang mapagmahal SM Malyeke. Be proud of Jensen again. Barug Jensen. O kini ang Ronda Brigada.